home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kapeng natural, ngunit lasang mahal. Oo, kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman, iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaizar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery, arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit, asin iba pang manlain-lain ng mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil abuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na ng mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong patihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa inyong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Bilang aming pasasalamat sa lahilig sa Best Cafe, Best Juice at Best Cups at bilang isang paraan upang kami ay makatulong sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis ay aming inilulunsad ang The Best Bravo Big Time ang premyo. Halos 700,000 piso ang pwedeng mapanalunan sa first draw on July 11, 2020. 2 winners of 20,000 pesos cash. 50 winners of 2,000 peso worth of products sa second draw on September 12, 2020. 5 ang mananalo ng 20,000 pesos cash. 50 winners of 2,000 peso worth of products at sa grand draw on December 26, 2020. 5 winners. 1 winning store owner of 50,000 pesos and 1 grand winner of 200,000 pesos cash. Maglagay lang sa isang sobre ng 6 na empty
empty sachet ng Best Cafe 8-in-1 coffee o 3 empty sachet ng Best Juice 10-in-1 plus 1 o isang empty blister pack ng Best Caps Food Supplement. Isulat sa sobre ang iyong pangalan, address, contact number, store name kung saan binili ang produkto at store clerk na nagbenta sa inyo ng produkto at ihulog sa mga drop boxes. The more entries you send, the more chances of winning the best promo. Big time ang premyo. Hatid sa inyo ng Best Cafe, Best Juice at Best Caps. See posters and flyers for more details. Per FDA permit number 2020021813336. Kung hanap nindo di kalidad ng mga bagas asin barato, mayong halo, malinig, asin masiram, magduman lang sa AAA&T Rice Retailing Store na makukuha sa Piscas Building, Peña Francia Avenue, Naga City. Igwasindang masisiram na local rice, arog kan 216, bulaw, 222 asin iba pa. Igwasindang mga presyong nagkakantidad kada kilo na 32 pesos, 33 pesos, 34 pesos asin 35 pesos. Igwaman sindang pulutan na 45 pesos sanaan kada kilo. Nag-o-offer man sindan ng discount kung dakulan sa indong babakalon. Uni pa, igwasindang baratong frozen products, arog kan tocino, longganisa, skinless longganisa, embutido asin ice candy. Kaya madyan na. Pasyar na kita sa AAA&T Rice Retailing Store. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, 5:32 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, kabikulan, magandang umaga. Narito na ang headlines ng ating mga balita. Balita! Unahin natin ang headlines ng ating mga balitang pambansa. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas umaabot na sa 359,169 ayon po yan sa DOH. Pipito inaasang maglalandfall sa Aurora Isabela area. Metro Manila kabilang sa malugan na nakataas sa signal number 1. Samantala mga kritiko ukol sa pagdiriwang ng liberation ng Marawi City, sinupalpal ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinas hindi pa handa para sa mga Christmas parties ayon po yan sa IATF. 95% ng mga negosyo sa Pilipinas nag-ooperate na ayon sa DTI. Assets ng bansa hindi pa ibebenta ayon sa DBM. Samantala mga papayagang makalabas sa Metro Manila, edad 18 to 65 years old lang, ayon po yan sa chairman ng Metro Manila. Samantala, headlines ng ating mga balitang lokal. DSWD sa Bicol Region, handog ang modular tents para sa bayan ng Kanakman, lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, District Abatwa ng LGU Naga, pinakauna sa buong Pilipinas. Samantala, DSWD sa Bicol Region, nananatili daw ang mahigpit na ebaluasyon at monitoring sa pagbibigay para sa ikalawang Social Amelioration Program. Samantala, kabuang kaso ng COVID-19 sa Naga 423. 362 ang sinasabing gumaling at 15 na ang binabawian ng buhay. Samantala, Naga City nakapagtala ng 5 kahapon. Kabikulan umakyat sa 2,243 ang aktibo ang sinasabing kaso. 360 ang aktibo. Samantalang Camarines Sur nakapagtala din ng 5. 12 recoveries ang naitala. Samantala sa ibang balita, tanggapan ng Vice Presidente, formal nang nilagdaan
ang isang memorandum kaugnay po ng pagbibigay ng 5 million pesos bilang tulong pinansyal sa Naga City Modular RT-PCR Laboratory. Samantala sa ibang balita, Joint Task Force sa Bicolandia at Albay PPO kinundina ang pananambang ng mga NPA sa mga militar na ikinasawi ng isang sundalo sa Uwas, Albay. Kabikulan, Naga City nakakaranas ng pag-ulan dala ng bagyong si Pipito. Headlines ang ating balita sa labas ng Pilipinas. 184 na bansa nakibahagi sa COVAX facility. Sa palakasan na Spence, porsigido na makatapat si Manny Pacquiao. Abangan din ang lotto result. Bagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines atid sa atin ang Best Juice 10 in 1 plus 1. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10 in 1 plus 1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10 in 1 plus 1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karo, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10 in 1 plus 1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, mula sa bulwagang pambalitaan ng 103.9 na Boom FM Naga. Araw tayo ng Martes sa October 20, 2020. Mga kaibigan, sa detalye na ng ating mga balita. Boom Balita! Panahin natin na detalye ng ating mga balita ang pambansa ngayong umaga. Lagpas sa 2,600 ang panibagong kaso ng coronavirus disease sa COVID-19 na sa Pilipinas. Sa uling datos po ng Department of Health, bandang araw ng Lunes, October 19, umabot na sa 359,169 ang confirmed cases na nakakawang sakit sa ating bansa. Sa naturang bilang, 42,191 ang aktibong kaso. Sinabi po ng kagawaran na 2,638 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa. 83.1% sa active COVID-19 cases ang sinasabing mild. 11.3% ang asymptomatic. 2.1% ang severe. Habang 3.6% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 26 naman ang sinasabing namatay. Dahil dito umakyat na si 6,675 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, sa 226 naman ang gumaling. Dahil dito umakyat na sa 310,303 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala sa ibang balita, sinupalpal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko na nagsasabing walang sapat na oras para ipagdiwang ang liberation ng Marawi City matapos ang 3 taong pananakop ng teroristang Maute Group at ISIS. Ayon po sa Pangulo, hindi madali na maibalik sa dati ang Marawi City. Kailangan niya ito ng sapat na panahon para sa sinasabing rehabilitasyon. Halimbawa na lamang ayon sa Pangulo, ang titulo ng lupa na pagtatago o pagtatayuan ng relokasyon sa marsidenteng naapektuhan ng gyera. Bukod dito, iginit ng Pangulo na pinalaya ng pamahalaan ang Marawi City mula sa kamay ng mga terorista at hindi ng mga taga-Marawi. Boom Balita! Kinumpirma ng Department of Trade and Industry, DTI, na abot na sa 95% ng mga sektor sa Pilipinas ang pinapayagan na mag-operate sa ilalim po ng mas pinaluwag na quarantine rules. Ayon po naman kay Trade Secretary Ramon Lopez, maraming manegosyo na sa service sector ang binigyang go signal para magbalik sa 100% capacity habang pinaigting ng gobyerno ang mahakbang tungo sa economic recovery. Kabilang po sa mga sektor na pinayagan ang full capacity ay ang legal, accounting, engineering,
IT programming at marami pang iba. Sa unang inilabas sa Memorandum Circular 20-52 ng DTI, pinapayagan po ang mga businesses na mag-operate sa ilalim ng Categories 2 at 3 sa mga lugar na nasa ilalim po ng General Community Quarantine na mag-ooperate ng full capacity maliban sa barbershops at mga salon. Samantala, habang papalapit ang Christmas rush, hinimok naman ni Lopez ang establishmento na ipatupad ang mall-wide sales para makatulong sa pagbuhay ng economic activity matapos na ito ay aprubahan ng IATF. Balita! Mga kaibigan, 40 makalipas ang alas 5 ng umaga. Naniniwala po ang mga opisyal ng Interagency Task Force na hindi pa handa ang gobyerno para sa mga Christmas parties at anumang pagtitipon sa gitna ng papalapit na holiday season. Ayon po naman kay Interior Secretary Eduardo Año na siyang Vice Chairman ng COVID-19 Interagency Task Force, posible kasing bumalik ang mataas na infection sakaling payagan ang mga pagtitipon. Pero sa gitna nito, sinabi ng opisyal na tinalakay na ng mga miyembro po ng IATF kasama mga alkalde ng Metro Manila ang COVID-19 response protocols na kinakailangan para sa nalalapit na Christmas season upang maayos na mamanage ang holiday rush. Inaayag po ng kalihim na papayagan ng task force ang mall-wide sales sa kondisyong titiyakin ng mga establishmento ang pagpapatupad ng maigpit na health at safety measures. Balita! Samantala sa ibang balita, hindi pa magbibenta ngayon ang gobyerno na maari-arian para maipagpatuloy ang pagtugon sa COVID-19 na pandemic. Ito ang tiniyak ni Budget Secretary Wendell Abisado dahil may sapat na anyang pondo ang gobyerno para maipagpatuloy ang mga programang bahagi po ng pagtugon sa pandemya. Sinabi po na Abisado na mayroon pang mapagkukunang pondo sa ngayon kaya wala namang dapat ipangamba hinggil sa pagbebenta ng mga ari-arian. Bago ritang Abril, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ikukonsidera ang pagbebenta ng assets ng gobyerno sakaling maubos na ang pondo para sa COVID-19 response. Balita! Sa ibang balita, tanging ang mga may edad na 18 hanggang 65 years old lamang ang papayagang lumabas ng kanilang mga bahay sa bahagi po ng Metro Manila. Ito'y ayon kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Chairman ng Metro Manila Council, ang napagkasunduan ng mga alkalde sa Kalakhang, Maynila. So sa Metro Manila, 18 to 65 years old ang papayagang lumabas. Ang 15 hanggang 65 years old gulang anya ay pinayagan ng Interagency Task Force ang iiral sa iba pang rehiyon. So sa ibang rehiyon, 15 to 65 years old. Pero sa Metro Manila, 18 hanggang 65 years old. Balita! Mga kaibigan, sa resulta na ng Lotto kagabi, unahin natin ang AC2, marke manalo ng 4,000 pesos sa bawat 10 pisong taya. Alas 2, 13-16, 13-16. Alas 5, 8-23, 8-23. Alas 9, 26-30, 26-30. Samantala sa ating Suartres, 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2, 709, 709. Alas 5, 615, 615. Alas 9, 599, 599. Samantala sa ating Grand Lotto 655, jackpot price 29.7 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 38, 29, number 4, number 5, 46, number 36. Ulitin ko lang, 38, 29, 4, 5, 46, 36. Samantala sa ating Mega Lotto 645, jackpot price 46 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 5, 29, 37, 30, 27, 33. Ulitin ko lang, 5, 29, 37, 30, 27 at number 33. News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita!
Mga kaibigan, Boom Balita na papakinggan Lunes hanggang araw po ng Biyernes. Alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga sa 103.9 na Boom FM. Live po ninyong napapanood sa Jomar Merando Murada FB account sa Soul Broadcasting. Live din sa group Kuya JM DWOS 103.9 na Boom FM group. Live po sa masumusunod na page DWOS 103.9 Boom FM. Bicol News 24/7, Boses nin Banwaan, Kuya JM 103.9 Boom FM page. Paki-like, follow and share po ng live para marami ang makapanood. Mga kaibigan, eksakto ng 5:45 ng umaga. Boom FM Live Report! Live report sa labas sa DSWD Bicol, handog ang modular tents para sa bayan po ng Kanaaman. Sa detalye, Rostan Malianta. Dahil sa kakulangang quarantine facility dahil nga sa pagtaas ng COVID-19 pandemic, ang DSWD Region 5 ay inihanda na ang modular tent sa Barangay Pangpang, Kanaaman, Camarines Sur na magsisilbing temporary quarantine facility. Nagkakalaga ito ng 313,934.66 ang proyekto na pinunduhan ng DSWD Kalahay Seed bilang tugon sa coronavirus disease COVID-19 pandemic. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Kanaaman, Camarines Sur, ganoon din ang Municipal Social Welfare Development ng bayan ng Kanaaman dahil sa tulong na ibinigay ng kanilang DSWD Region 5 Office. Yan ating karagdagang balitang lokal. Mula sa labas ng impilan, Pinyong Boom Patrol, Rasa Malianta, 103.9, Boom FM. Boom FM Live Report! Boom Balita! Mga kaibigan, good morning sa ating 17,000 viewers. Mga kaibigan, dagdagan pa rin natin ang mga balita ang pambansa ngayong umaga. Paluluwagin ni Manila Mayor Esco Moreno ang limitasyon sa pagpapapasok sa mga simbahan sa lungsod. Sinabi po ni Moreno na mayroon ng executive order na magtataas sa 30% sa kapasidad sa mga simbahan mula sa kasalukuyang 10% lamang. Lain po na magtataas ng kapasidad na madagdagan ang bilang ng mga taong maaring payagang makapasok sa mga simbahan o kaya bahay-sambahan. Ayon po naman kay Moreno, dapat lamang na matiyak na masusunod ang mga mananampalataya ang health protocols para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease sa 2019 o kaya COVID-19. Tulad po naman ang pagsusuot ng face mask at face shield at social distancing. Habol pa natin mga balita ang pambansa. Tiniyak ni House Speaker Lord Alan Velasco na ipapasa nila ang amyenda para palakasin ang ngipin po ng Anti-Money Laundering Act of 2021. Sinabi po ni Velasco na aprobahan nila ang pagbabalik ng sesyon ng Kamarang ika-16 ng Nobyembre ang House Bill 6174. Sa ilalim po ng amyenda sa naturang batas, ipinabatid ni Velasco na dapat masiguro na maibsan ang paghirap sa financial transactions, lalo na po sa mga overseas Filipino workers at mga nasa sektor ng negosyo. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Mga kaibigan, sa detalye na ng ating mga balitang lokal sa ating Boom Balita. Mga kaibigan, sa ating mga balitang lokal, umaabot na sa 2,243 ang kaso po naman ng COVID-19 sa Bicol Region. Ang record na yan ay mula March 27 hanggang October 18, 2020. Samantalang ang aktibong kaso naman ay 360. 20 ang naidagdag batay sa pinakahuling report ng DOH. 4 ang naitala sa lalawigan ng Albay. Yan po ay nanggaling sa Legazpi City. Camarines Norte walang naitala. 8 sa Camarines Sur, 1 po sa Baaw, 1 sa Calabanga, 3 sa Pili at 3 sa Naga City. Samantalang 3 ang naitala sa Catanduanes, 1 ang nanggaling sa Bagamanok, Baras, San Miguel. Walang naitala sa bahagi po ng Masbate.
habang 5 ang naitala sa Sorsogon, 1 sa Bulan at 1 sa Sorsogon City. Samantala sa lalawigan po ng Camarines Sur, 5 ang naitalang kaso ng COVID-19. Nanggaling nga po yan 3 sa Pili, 1 sa Bato at 1 sa Calabanga. Dahil dito umakyat na sa 549 ang kaso ng COVID-19 na sa Bicol Region. 103 ang sinasabing aktibo, habang 24 na ang binawian po ng buhay. Ang mga positibo sa Camarines Sur ay sina patient 2234, isang 30 anyos na babae, taga Tres Reyes sa Batu, Camarines Sur, isang uniform personnel. Bicol patient 2240, 43 anyos. Siya po ay lalaki, taga-Tagbong Pili, Camarines Sur, isang factory worker. Bicol patient 2241, 27 anyos. Siya po ay babae, taga San Roque o New San Roque Pili, isang engineer. Bicol patient 2242, 27 anyos. Siya po ay lalaki, taga New San Roque Pili, isang engineer. Bicol patient 2243, 33 anyos. Siya po ay isang babae, taga Santa Cruz sa Ratay, Calabanga, Camarines Sur, isang health worker. Samantala, ang mga naitala ding na-recover at may namatay po sa Camarines Sur. Ito po ay si Bicol patient 202, isang 76 years old na babae, taga Cuyawyaw sa bayan po ng Tigawan, Camarines Sur. Balita! Samantala, 5 ang naitala sa lungsod ng Naga. Ito po ay sina Bicol patient number 419. Siya po ay 34 anyos lalaki, taga Bagong Bayan Sur, Naga City, isang courier. Bicol number 420, 28 anyos lalaki, taga Clupa, Calawag, Naga City, isang service associate. Bicol number 2228, 22 anyos, siya po ay lalaki, taga Concepcion, Pequeña, Naga City. Bicol number 2238, 23 anyos lalaki, taga Blumentritt Street, Tinago, Naga City, laba technician. At Bicol number 2239, 40 anyos, siya po ay isang lalaki, taga Cararaya, Naga City, isang maintenance. Yan po yung mga tinamaan ng COVID-19 sa Naga at lalawigan ng Camarines Sur. Balita! Mga kaibigan, eksakto ng 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Bumbalita mula sa Philippine National Police. Patay po ang isang lalaki na umano'y wanted matapos manlaban sa mga otoridad bandang alas 12:20 ng hating gabi sa barangay Mga Batu, Camarines Sur. Nakilala po ang akusado na si Joan Marpega aka Dodoy ng Zone 3, barangay Mga Batu, Camarines Sur. Ayon po sa PNP, isisilbi sana umano ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at Philippine Army ang warrant of arrest sa akusado ng putukan umano nito ang mga otoridad. Gumanti ama ito ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Napag-alaman na si Marpega umano ang responsable sa pagpatay sa isang opisyal ng Philippine Army noong 2018. Si Marpega ay sinasabing miyembro umano ng LIKP-5 BRPC. Na-recover sa lugar ang isang kalibre 38 o 38 revolver na may bala at isang granada. Balita! Mga kaibigan, eksakto na ang 7 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Dagdagan pa rin natin mga balitang lokal ngayong umaga. Nanawagan po ang lokal na gobyerno sa bayan po ng Garchitorena, Camarines Sur na lahat ng residente na mapupuntahan ng mga enumerators mula sa Philippine Statistics Authority para po naman sa tinatawag na National ID System, tanggapin po sa kanilang bahay. Huwag daw matakot dahil ang mga ito ay sumailalim naman sa sinasabing swab testing. Ayon po kay Mayor Nelson Buesa, nangangaman daw kasi ang ilang mga residente sa lugar baka sila mahawaan ng COVID-19. Subalit nilinaw po ng alkalde na ito ay dumaan sa swab testing. Target ng mga enumerators na ito ang pamilyang konsideradong nasa laylayan ng gobyerno o mga tinatawag na low-income earners sa 21 barangay ng naturang bayan.
Samantala, balik operasyon na ang opisina ng lokal na gobyerno sa bayan po ng Bula, Camarines Sur matapos ang ilang araw na pagsasailalim po sa lockdown matapos na may magpositibo sa COVID-19. Ito ang naging kumpirmasyon ni Carlos Pontanal, ang tagapagsalita ng lokal na gobyerno sa bayan po ng Bula. Dahil dito balik na sa transaksyon ang latang opisina sa loob ng naturang munisipyo. Ginawa po ang lockdown kasunod ng pagpositibo ng isang barangay official na ina ng isang nurse na nagtatrabaho sa LGU sa Bula. Balita! Samantala, habol pa natin mga balitang lokal. Nagsasagwa ngayon ng sorpresang inspection. Amatohan po ng Public Safety Office sa lungsod ng Naga, pati na ang Traffic Management Center sa mga tricycle o sa mga tri-mobile terminal sa lungsod. Dahil po naman sa reklamo ng ilan sa mga residente na mga pasaway na driver. Actually, may mga pasaway talaga sa lungsod ng Naga. Matatandaan may mga nagrereklamo na naniningil ng sobra sa pamasahe na 20 pesos. Yung iba naman nagsasakay ng sobra sa isa katao. Ang naturang reklamo ipinaabot na rin sa tanggapan ni Boboy Salva Jr., ang head po ng City Transport Unit na siyang gumawa ng surprise inspection sa mga terminal ng tricycle sa lungsod ng Naga. Mga kaibigan, sa ibang balita pa rin natin, mga balitang lokal, nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente ng Barangay Taysan, Legazpi City. Matapos na paulanan ng bala ng armadong kalalakihan ang gusali ng Police sa Community Precinct No. 4 ng Legazpi City, Philippine National Police. Ayon po kay Police Major Maria Luisa Calubakib, tagapagsalita ng PNP sa Bicol, indiscriminate firing na may tuturing ang pangaharas sa tropa ng pamahalaan ang nangyari po sa PC4 noong araw ng Sabado. Hindi naman nabanggit ng opisyal kung NPA ang may gawa ng pangaharas habang wala pang grupo ang umaako dito. Tumagal umano ng halos 3 minuto ang palitan ng putok matapos na dumepensa ang mga kapulisan at tuluyang maitaboy ang mga salarin. Wala bang nai-report na nasaktan sa panig ng PNP habang hindi pa matukoy kung may nasawi o nasugatan sa panig po naman ng mga suspek. Samantala, sa ibang balita natin, labis ang pagpapasalamat ng pamunuan ng Naga City Abattoir sa nagtitinda ng karne sa lungsod ng Naga dahil po sa patuloy na pagtitiyak na may ito ng kaligtasan at kalinisan po na maibinibenta nilang karne sa lungsod, lalo na po dyan sa Naga City People's Mall. Ayon po naman kay Naga City Abattoir Head Roberto Acabado na kahit sa kalagitnaan ng pandemya na dulot ng COVID-19 ay tinitiyak pa rin umano ng managtitinda ng karne na dumaan sa tamang proseso ang maibinibentang karne. Pinasalamatan ni Acabado ang mga consumers dahil sa patuloy na pagkonsumo ng karning baboy na malaking tulong para sa mga hog raisers at sa mga meat vendors. Nagpayo po ang opisyal na kanilang pakikiisa para sa Meat Consciousness Week celebration na ipagdiriwang simula ngayong araw hanggang po naman sa araw ng Biyernes. Balita! Samantala mga kaibigan, sa ibang balita, isang pagkilala ang iginawad po ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Naga. Kasabay po ng pag-selebrasyon ng ika-27 na Meat Safety Consciousness Week at ika-48 na anibersaryo ng NMIS. Ipresenta kahapon ng umaga ng National Meat Inspection Service ang plaque of recognition sa lungsod ng Naga dahil po naman sa pagkilala sa Naga City Abattoir na pinakaunang district slaughterhouse o district slaughterhouse sa buong Pilipinas dahil po naman sa kapasidad at pagkumple sa national standards ng isang food safety meat establishment. Pinangunahan po ni Dr. Alex Templo Nuevo
ang OIC at Regional Technical Director ng NMIS ang pagbibigay po ng plaque of recognition sa lungsod ng Naga. At ito po ay tinanggap ni Mayor Nelson Ligacion. Kasama po si Mr. Roberto Acabado na bilang head po ng Naga City Abattoir at ilang mga opisyal ng lungsod ng Naga. Balita! Alas 6 na ng umaga oras sa buong Pilipinas. Balitang International. Balitang International. Mga kaibigan, sa ating balita sa labas ng Pilipinas, aabot sa 184 na bansa ang nakiisa sa COVAX facility. Ayon po naman kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom, ang mga bansang ito ang tutulong para mapunduhan ang madidiskubring bakuna kontra sa COVID-19 upang ito ay maipamahagi ng patas sa mamayayaman at mahihirap na bansa sa buong mundo. Ecuador at Uruguay ang pinakabagong sumaling bansa sa COVAX facility. Dahil po sa paglakas ng puwersa ng COVAX facility, maliban sa patas na pamamahagi ng bakuna, inaasahan din umanong mapapabilis ang pagpapadala ng bakuna sa mga bansang matinding tinamaan ng COVID-19. Balitang Sports. Balitang Sports. Pakibigan sa ating balita naman sa daigdig ng palakasan, porsigido sa reigning WBC at IBF World Welterweight Champion Errol Spence Jr. na makatapat si WBA World Welterweight Champion Manny Pacquiao. Si Spence ay nakatagdang i-defense ang kanyang title belts laban kay dating light welterweight at welterweight champion Danny Garcia sa December 5 sa bahagi po ng Texas. Ayon kay Spence, matapos si Garcia puntiri niyang pabagsakin si Manny Pacquiao, naan niya ay palaos na at nais niyang siya ang huling makalaban ng pambansang kamao. Ipinagmamalaki ni Spence na isang living legend si Manny at hindi pa siya nakakasagupa ng parehong kalibre ng senador. Hindi lamang anya boxing star si Pacquiao kundi isa ring icon at megastar. Sinabi po ni Spence na dadalhin siya sa kakaibang popularidad ng pakikipagbasagan niya ng mukha sa fighting senator. Mga kaibigan, niya na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa ating Boom Balita. Itinampok ngayong araw ng Martes, October 20, 2020. Bago tayo tuluyang magpaalam, good morning Kuya Kapitayo. Nag-aabang Boom Balita, sabi na Lani Imbeso Quintanilla. Good morning Kuya, pakibate dito sa Zone 1 Triangulo. Always now, Boom FM, Family Simanya Malanyao na Behoro and Clavicilla, sabi ni Efren. And pakibati dito sa Triangulo na happy 15th birthday today kay Lemark Simanya Malanyaon. Salamat! Batiin ko rin si Jacqueline Garcia. Sabi niya, good morning Kuya JM. Ma'am Raquel Bermas, Sir Lito Bermas, good morning. Ma'am Bernadette Munda Lagumbay. Ma'am Rosalie Sapi Mora, good morning. Ng Sagrada National High School, Iriga City. Good morning, Boom Balita, always pa rin nakatutok. Sabi ni Mr. Tony Garay. Good morning, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Pa-shoutout sa family ko dyan sa Kumagingking, Calabanga de Luna and Salazar family. Kay Rowan Villegas sa Bersosa, good morning. Mga kaibigan, ako po ang inyo naging tagapagbalita, Jomar Morada. Maraming salamat, good morning, Kabikulan. Mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita!